Ang Diyos ng digmaan ay tumalikod laban sa 5 Dragon League. Kaya masasabi na hindi posible na maakit ang mga ito sa kanilang tabi. Bilang karagdagan, maaari itong ipagpalagay na ang pamilya ng bakal na nagtatapon ay hindi makaharap sa Diyos ng digmaan. Sa makatuwid, nakipag-ugnay si Kang sa Blood Death Group, isa sa mga pinakamapanganib na grupo mula sa Chonan County. Sa kanilang liham kay Kang, sinabi nila na kailangan nilang patayin si Maguyo, isang tao na nasave ng Diyos ng digmaan. Hindi lamang alam niya ang lahat ng maruming gawa ng Huangbogan, ngunit alam din niya ang lahat ng mga kasalanan ng pamilyang Namgon. Kung kumalat ang mga alingaw na ang pinuno ng isang malaking samahan tulad ng 5 Dragon League ay humahawak sa ulo ng isang maliit na bureau bihag, maaari itong maging sanhi ng kawalang kasiyahan at kritikal na mga puna sa publiko. Kaya't kung ito ay kilala na ito ay ang pamilyang Nonggang na nakunan si Magoyo at ang Diyos ng digmaan ay nagligtas sa kanya, malinaw na makikita niya sila bilang mga kaaway. Kaya kailangan nilang patayin si Mac bago ang oras ni Wanbo upang mapansin kung ang Diyos ng digmaan ay naisave ang Mac para sa kanyang sariling interes. Pagkatapos ang susunod na lugar na maaari nilang puntahan ay ang Iron Union. Kung ang Diyos ng digmaan ay dumating sa Iron Union upang iligtas ang mga miyembro ng Bureau ng Bakal na Kabayo, hindi niya maiiwasan ang isang salungatan kay Huangbogan, na humahantong sa kanyang hindi maiiwasang kamatayan. Binasa ni Kang ang liham mula kay Namgang Seoryeong at humanga sa kung gaano kalmado ang iniisip niya matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, magiging mahirap para sa mapagmataas na pamilya ng mga bakal na throwers, dahil tinawag niya silang tanggapin ang pagpili na ito. Hindi sila karaniwang pumapasok sa mga kontrata na tulad nito, ngunit ang oras na ito ay naiiba. Ang Diyos ng digmaan, na literal na pinunasan ang pamilyang Moyong, ay sinira ang 2 sanga ng mga mangangalakal ng itim, pinatay si Namo at pinatay ang mga piling tao na mandirigma ng pamilyang Namgon, ginawa ito ng lahat. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kanilang pagnanais para sa paghihiganti, hindi nila dapat ipagsapalaran ang kanilang kaligtasan para lamang sa karangalan. Bigla, nagulat ang tao sa apoy. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang tibak, ngunit wala siyang oras upang gumawa ng anuman. Si M. Chul Yun, isang miyembro ng pamilyang Steel Thrower, ay labis na nagulat sa hitsura ng Panginoon na nawala sila ng 15 araw dahil sa Diyos ng digmaan, na, salungat sa kanilang mga pagpapalagay, ay hindi na natili sa lalawigan ng Henan, ngunit nagpunta sa Anhui lalawigan ng hindi tumitigil sa pahinga. Mayroon talaga siya nagpapahanga sa kanila, sinabi ng batang babae, at idinagdag na kung masidi nilang sinubukan na mapupuksa siya, mas maraming problema sila. Isa siya sa mga bakal na throwers na nagngangalang Gayos, at alam niya na halos wala silang alam tungkol sa Diyos ng digmaan, maliban na siya ay napakalakas. Maglagay lamang, mahirap kung hindi imposible, para sa pamilya ng M na maisakatuparan ang gawaing ito, kahit na sila ay sumali sa Blood Death Group, magdurusa pa rin sila ng malaking pagkalugi. At upang maging matapat, ang kasong ito ay maaaring maging isang malaking pagkawala kung ang kanilang target ay Magoyo at hindi ang Diyos ng digmaan. Ang madugong mamamatay tao ay handang kumuha ng peligro, kahit na magreresulta ito sa pagkalugi. Ang Diyos ng digmaan ay lumikha ng napakalaking problema sa isang maikling panahon sa kanyang kawalan na kahit na hindi niya ito malulutas, kahit na tinanong na huwag, sa huli, pinunasan niya ang pamilyang Namgon. Napagtanto ng sage na ang Bureau ng Bakal na Bakal ay nakatanggap ng isang kahilingan mula sa pamilyang Moyong na maghatid ng isang tiyak na 5 item ng Dragon League upang malaman ang layunin nito. Ngunit inagaw ni Namgyan Soyo ang ulo ng Bureau ng Bakal na Kabayo at dinala siya sa pangunahing bahay ng pamilya, kung saan sinimulan niyang i-interrogate siya upang itago ang katotohanan. Ang pinuno ng pamilyang Huangbo ay pinanatili ang mga tao sa bihag ng Bureau, ngunit ang Diyos ng digmaan ay hindi nakinig sa kanya. Siya ay abala sa ibang mga bagay. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pagalingin ang Maka, bumalik sa karwahe na hinihimok ito ng sage, tinanong kung okay siya. Ginawa ni Sayu ang lahat ng kanyang makakaya. Ang natitira ay nakasalalay sa kanya. Ang kanyang pangunahing mga daluyan ng dugo ay naputol, kaya kahit na siya ay gumaling, mahirap para sa kanya na hawakan muli ang isang tibak sa kanyang mga kamay. Ang tanga ay pinigilan ng kanyang bibig, kahit na siya ay malubhang nasugatan.
Nagtataka ang matalinong tao kung anong uri ng bagay na ang pinuno ng pamilyang Huangbo ay handang sumalungat sa lahat ng mga prinsipyo sa moral upang ipakita ang lihim na ito. Sa isang iglap, nagising si Mac at nakita si Master Dan na nakatayo sa harap niya. Tinanong niya siya kung ano ang item na naibigay niya sa 5 dragon leg, na inilagay sa panganib ang kanyang sarili at ang buong bureau. Kinumpirma ng lalaki na tama siya at sinabi na ang sitwasyon ay hindi na nakakasama dahil ang pamilyang Mayan mag-iwan bago sila dumating sa Dariek. Bilang sinabi ni Max, ang pagpapanatiling mga lihim ng kliyente ay ang batas para sa kanila, kaya hindi sila naghahanap ng impormasyon tungkol sa item o anumang bagay na may kaugnayan dito. Ang kanilang trabaho ay lamang upang may hatid dahil dito, hindi niya alam kung ano ang item. Ito ay isang kahon na may isang anteng-anteng na nakakadulas sa mga kadena na mukhang isang pulang carp maging pinakamalakas sa lahat ng convo. Matapos sabihin ito, sinabi niya kay Saiyo na kailangan niyang makarating sa Iron Union sa anumang gastos, dahil ang mga miyembro ng kanyang bureau ay hindi susuko hanggang sa pinakadulo. Nakita mo, tinanong siya na huwag mag-alala at sinabi na pupunta din siya sa Iron Union. Pagkatapos nito, tinawag niya si Master Mac ang pinakamalakas na taong nakilala niya sa kontinente, at nangako na tutulungan siya. Narinig ng Sage ang kanilang pag-uusap at nagsimulang maunawaan ang isang bagay. Alam niya na ang pag-infiltrate ng Iron Bureau ay tulad ng pagpasok ng isang tigre, ngunit si Mac ay isa sa mga taong hindi kailanman tumalikod sa sandaling gumawa sila ng isang desisyon, tumanggi ang Gaiban na sumali sa Iron Union, na magpapanatili sa kanila na libre. Ngunit dahil sa matalinong tao, ang Gaiban ay maaaring iguguhit sa isang digmaan. Ang matalinong tao ay pinaka-nababahala na ang mga pagkalugi para sa Gaiban ay maaaring maging napakahusay. Bukod dito, ang mga pagkalugi na ito ay tutol sa mismong mga prinsipyo ng Gaiban. Kaya't nagpasya siyang makipagkita sa ulo ng Gaiban ng personal, dahil siya ay isang matanda. Ang panahon ay nagsimulang lumala at nagsimula itong umulan sa labas. Napakahirap sumakay sa karwahe. Ang kakayahang makita ay nabawasan, at sinabi ng Sage na mas mahusay na huminto para sa isang pahinga. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Biglang nakita ka, nadama ang lakas ng ibang tao. Sinunggaban sila ng mga tao at agad na sumugod mula sa mga sanga ng puno mismo sa kanilang karwahe. Nakita ka, mabilis na gumanti at nag-iisip na tungkol sa kung ano ang gagawin. Kasabay nito, isang malaking bolt ng kidlat. Ang kumulog sa kapaligiran at direktang sumakit sa mga umaatake na ito. Gayunpaman, napakarami sa kanila na patuloy silang lumipad patungo sa karwahe. Bumalik tayo ng kaunti at tingnan kung paano nangyari ang lahat. Napansin ng Sage na mayroong isang bagay sa loob ng karwahe at tinanong, nakita mo kung ano ito? Ito isang lifeline, isang lubod na karaniwang ginagamit upang magmor ng mga barko at iligtas ang mga taong nahulog sa tubig. Ang cart na ito ay marahil ay nakatali sa lubad upang hilahin ito. Inalok ng Sage na itapon ito, ngunit nakita mong tumutol ka, na sinasabi na hindi ito kinakailangan. Narinig ito ng Sage at hiniling sa kanya na huwag nang sabihin ang mga bagay na ito, dahil sa tuwing nakikita ka, sinabi ng ganyan, isang bagay na hindi kasiya siya ang nangyari bilang tugon, nakita ka, tumawa lang, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, gayunpaman, hindi ito tunog tulad ng isang papuri dahil alam na nila ang kanilang patutunguhan, at ang kailangan nilang gawin ay mahulaan ang kanilang direksyon ng paglalakbay. Kaya ang paghahanap ng isang lugar upang masisira ang mga ito ay hindi mahirap. Tinalakay ni Kang at ng kanyang kasama na ang pinakamahusay na paraan ay ang pagsakay sa bangka pagkatapos ng kagubatan na ito, napansin niya na ang mga bakal na throwers landas na sundin. Sinabi ng mga batang babae na nagdala din sila ng isang nasugatan na lalaki kasama nila, kaya kailangan nilang pumunta sa ganitong paraan, at walang mas mahusay na lugar upang habulin sila kaysa dito. Nag-set up sila ng isang ambush, at ang isa sa mga kalalakihan ay lumingon sa ulo ng asol na grupo ng kamatayan, tinanong kung ano ang naisip niya tungkol dito. Ngunit sumagot ang ulo na wala sa mga bagay na ito. Hindi mahalaga kung gaano maginhawa ang sitwasyon. Kung hindi ka sapat na malakas, malinaw na mabibigo ka. Sinabi ng pinuno ng Blue Death Group na inaasahan niya na ang walang kakayahan na bakal na thrower na pamilya ay hindi masisira ang reputasyon ng kanilang grupo. Oh, bata ka at gwapo, ngunit wala kang kaugalian.
Sinabi ng batang babae, na idinagdag na ginagawa lang niya ang pag-ibig. Sinabi ng isa pang lalaki na dapat siyang sumuko sa ideya, dahil sa kabila ng kanyang hitsura, maayos siya sa kanyang 60s at walang reputasyon. Gay ikaw ang tao na sasaktan siya sa likuran sa sandaling hayaan niya ang kanyang bantay, at sa sandaling iyon, nagsimula itong umulan, na hindi angkop. Naniniwala ang lalaki na kahit na ang langit ay pinapaborin sila na ilunsad ang pag-atake. Sa sandaling ito ay nagpasya silang kumilos at nakita ka. Agad na naramdaman ang pagkakaroon nila. Hindi niya napansin ang mga ito hanggang sa lumapit sila sa loob ng 50 mga bilis, na mas mahirap sa mga tunog ng ulan. Naramdaman din niya na sila ay martial artist. Dito, ang paa ng isa sa kanila ay naantig na ang cart. Papalapit na siya sa Sage na may napakabilis na bilis, ngunit ang isang lilang sapatos na napapalibutan ng kidlat ay bumagsak sa mukha ng umaatake na ito. TS ay tumalon ka sa labas ng bintana at kumatok sa kanya sa paglipat. Sa kanang bahagi, ang isa pa ay nakaupo na may baril sa kanyang kamay. Kumuha siya sa cart at nagsimulang iikot ang kanyang katawan. Ginawa niya ito upang ang sipa ay may hatid niya sa kanyang paa ay magiging mas malakas. Nagtagumpay siya sa paggawa ng sipa na napakalakas na sa isang kilusan, itinapon niya ang dalawang kaaway ng sabay. Habang hinahawakan niya ang kanilang mga katawan sa kanyang paa, inilipat niya ang enerhiya doon, na naging dahilan upang manginig sila at magsulat sa sakit. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay hindi sila gumawa ng anumang tunog habang sila ay lumipat. Nakita mo napansin ang maraming mga kaaway sa kanyang kanan, sa likod lamang ng mga puno, mayroon silang mga blades na nakakabit sa kanilang mga kamay na talagang nakamamatay na mga armas. Napagtanto ng Sage na kabilang sila sa pamilyang bakal na thrower, dahil mayroon silang isang tayback sa bawat kamay. Sa sandaling lumapit sila, nakita mong kumatok ang lahat ng ito sa isang solong pag-atake, gamit ang sapat na enerhiya upang masira ang apat na kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang sumulong, kumatok sa sinumang nakakuha ng daan, ang enerhiya sa kanyang mga kamay ay nagsimulang kumulo. Ang lahat ng galit na kanilang pinukaw sa kanya ay dahil hindi nila sinabi ang isang solong nakakasakit na salita, at nasanay siya sa mga salitang sinabi sa kanya. Ang lahat ng mga banta na narinig niya noon sa panahon ng pag-atake ay naging mas kawili-wili lamang sa labanan para sa kanya, at ngayon ang mga kaaway ay tahimik lamang na sinusubukan na atake, at sa gayon ang pagpatay sa kanila ay naging mainip para sa tao, ngunit ginawa niya ito bilang propesyonal tulad ng dati. Gayunpaman, marami ng parami ang mga kaaway, at nakita na hindi mo maiintindihan kung saan sila nanggaling. At pagkatapos ay napansin niya na ang kanilang sandata ay isang ganap na magkakaibang kulay. Tiningnan sila ng Sage at hindi rin mahulaan kung sino sila. Ang dalawang kaaway ay biglang tumalon pasulong at nagsimulang lumapit sa kanilang cart na mas malapit at mas malapit. Sa sandaling iyon, natanto ng Sage kung sino ito. Agad siyang nagbabala, sayo na mag-ingat, dahil ito ang aswol, nakamamatay na grupo. Ngunit sa katotohanan, ang swerte ay wala sa kanilang panig. Pinutok ni Saiyu ang dalawang kidlat na bolt shot mula sa kanyang mga daliri at sinulsal ang katawan ng kaaway. Nagtago siya muli sa isang vortex. Bago pa man sila makarating sa loob ng 1 metro, ang kanilang mga katawan ay napatay na, ngunit biglang isang salita ang narinig. Nakita ka ni Bastard, mabilis na nakitungo sa ibang kaaway. Pagkatapos nito, naabot ng kanyang kamay ang leeg ng kaaway. Malakas siyang sumigaw habang ang buong katawan niya ay tinusok ng kidlat. Ang 5 Dragon League at ang pamilyang Namgang ay nagta-target sa amin. Hahayaan kitang mabuhay. Kaya pumunta at sabihin sa kanila na ihinto ang paggawa ng walang kaparirikan at salubungin ako. Ngunit hindi binibigyang pansin ng kaaway ang kanyang mga salita at sinabi na papatayin niya silang lahat dito at ngayon. Ang katapangan na ito sa kanyang bahagi ay nagulat kay Saiyo sa sandaling iyon, ang mga mata ng kaaway ay namula sa pula. Bigla, nawala ang pamamaraan ng pagsabog ng impyerno. Sa sandaling ito, ang pangkat ng mga kaaway na nagplano ng lahat ng ito ay nanunood at nakakita ng isang higanteng pagsabog sa unahan. Nagsimula silang tumawa at sinabi na ang mga paputok na kagamitan ni Al ay laging mukhang mahusay. Ang isa sa kanila ay lumingon sa ulo ng asul na nakamamatay na grupo at tinanong siya na kung nais niyang masaksak siya sa likuran, maaari niyang gamitin ang kanilang mga pamamaraan, kasama na ang paputok na pamamaraan ng impyerno.
sa halip na isang regular na kutsilyo, sumagot ang ulo na gagawin niya isipin mo ito. Pagkatapos nito, nawala siya ng buo, na sinabi muna na iniwan niya sila. Nang maglaon, isa pang inaalok upang pumunta sa parehong paraan. Ang malaking lalaki at batang babae ay nakatayo doon at hindi rin napagtanto kung kailan umalis ang dalawang lalaki. Sinabi rin ng pangatlo na kahit na ang kanilang gawain ay upang maalis ang Magoyo. Hindi niya inakala na tama na hayaan ang Diyos ng digmaan na ganyan lang. Ang kanyang mukha ay kalahati ng flush na pula, at sinabi niya sa kanya na ipahiram niya sa kanya ang isa sa kanyang mga mata noon.